Tila tinalikuran na ng kanilang mga pamilya, mistulang nakalimutan na ng lipunan. Kamustahin natin ang ating mga kababayan sa likod ng mga pader ng mental hospital. Welcome sa atin ng mga turista. Pero paano kung mga pumapasyal pala sa ating bansa, mga pedophile na kabataan ng punteriya? Mataas daw ang crime rate sa Kamaynilaan, pero naniwang malaking bahagi nito, katawa-tawa kung minsan ang pinag-ugatan. Personal na inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Lahat nakatala Sa Reporter's Notebook. Nakunan ko po sa mga bigayan ng mga gift certificates. Hinimatay ito habang aming kinakapanayam. Paliwanag na. Hindi isang beses lamang nakapulot ng nilaglag na sanggol. Kaya naman masusing tinututukan ngayon. Kaninong kandidato mapupunta? You want picture? Retiradong guro mula sa Britanya, arestado dahil sa reklamong pang-aabuso ng mga bata. Nakatala ang mga detalye sa aking Reporter's Notebook. Siyam na buwan ang nagtatago sa batas si Barry Raymond Edwards. Ang turista, akusado ng pang-aabuso sa 3 bata. Limot na sana ang kaso. Pero isang tip ang aming natanggap. Nasa Puerto Galera ang suspect. Ang maaksyong detalye nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang mga eksenang ito ay hindi hango sa pelikula. Ito ay ang personal na koleksyon ng isang di umano'y pedophilia. Nakapangingilabot ang video dahil ang mga menor de edad na mga babae ang siyang biktima. May ilang mga litrato ring nagpapakita ng panghahalay sa mga batang babae. At kahit na sino ang makakita nito, tiyak babaliktad ang sikmura. Nakakadiri pero nakakaawa sila. Si Barry Raymond Edwards, 59 na taong gulang. Isang British national, pamilyado. Siya ang itinuturong suspect sa panghahalay ng ilang mga kabataan sa Angeles City, Pampanga. July 24, 2003, nang una siyang maaresto. Mahigit 200 sex videotapes na naglalaman ng kanyang panghahalay sa mga batang babae ang nakumpiska kay Edwards. Kasama pa rito ang dose-dose ng larawan ng mga nakahubad na mga menor de edad. 3 kaso ng rape ang isinampa sa kanya, pero dahil sa mga teknikal na dahilan, ibinaba ito sa salang child abuse. Kaya't nakapagpiyansa si Edwards at naglaho na parang bula. Pero sariwa pa rin ang bangungot sa isip ni Angel. 13 anyos at di umano'y biktima ni Edwards. Pinatunayan ng mediko-legal ang panghahalay sa dalagita. Lagi siyang nagsasabi na gusto niya ulit na mabuksan kailan daw magkakaroon ng schedule ng hearing niya kasi talagang gusto niyang matuloy na yon, na nga yung justice para sa kanya. Isang taon na ang nakaraan nang siya ay gahasain ng suspect. Dito sa Department of Social Welfare and Development sa Pampanga, sinisikap ni Angel na mamuhay ng normal at pilit makalimutan ang madilim na nakaraan. Magtagal na lang po siya sa kulungan. Sa aking pagsasaliksik, natuntun ko ang isa pang nabiktima raw ni Edwards. Ayaw namin pa-interview. Saan po yan? Saan po yan? Sa GMA 7 po kami. Saan po yan? Babalikan lang ho sana namin yung naging kaso dati po ni kay po. Nag-asawa na ho ganon. May development ho kasi. Hindi na namin siya nakausap at ang kanyang mga magulang na lang ang humarap sa amin. Hindi na ho namin tinuloy yun gawa na't nag-asawa. ewan ko kasi si ano talagang case dun Opo. Hindi Sila Maria. ng problema ron. Dagdag pa nila ang pangatlong biktima, hindi na rin itinuloy ang kaso. Nag-asawa na rin daw kasi ito. Ayaw naman paawat ng PREDA o ng People's Empowerment and Development Assistance. Sila kasi ang nagtataguyod ng karapatan ng mga inaabusong bata at ang nag-aaruga sa mga matanda. Nais nilang makamit ang hustisya para sa mga namolestya ni Edwards. Kaya't nabuhayan sila ng loob nang may nakapagsabing namataan sa Puerto Galera ang suspect. So kailangan talaga gawin ng surveillance sa kanya at sa mga iba, no? At sana mag-operation tayo.
I will contact the police. And, kasi sabi nila talaga walang silang pera, no? So kailangan na kami maggastos ito. Nang makuha ang impormasyong ito, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad na pinuntahan ng aming kasamahan ng lugar. Sa kanyang nakuhang video, nakumpirma ang natanggap naming tip. Ito na nga mismo ang pinaghahanap na si Edwards. Good morning, sir. Agent Bautista, Warrant of the Los City Police. I have with me Captain Tina Bernardes of the Women. Nang una naming makausap ang Angeles City Police, hirap daw sila sa pagtunton kay Edwards. Doon dumating yun, ma-approve yun, ang pangit doon, wala na dito si Barry. Nawawala na. Hindi na namin makita. Noong malaman nila na nakumpirma na namin ang kinalalagyan ni Edwards, tsaka lamang sila kumilos para kunin ang warrant of arrest. Mag-alas 9 ng umaga noong Huwebes, nakuha na ng pulis ang warrant. Pero hindi makaarangkada ang grupo. Wala pa kasi ang direktor na pipirma ng mission order. Naisip ko, sa sobrang tagal ng pag-usad namin, huwag sanang makatakas ang suspect at baka tuluyang maiba ang anggulo ng aming storya. 4 na oras din ang nasayang sa hintayan. Gabi na nung marating namin ang Mindoro. Kinabukasan, dala ang warrant of arrest, masusing pinlano ng team ang pag-aresto sa suspect. Positibong nasa resort daw ang suspect. Humarap sa amin ang may-ari na kaibigan din ni Edwards. Pero may warrant. Meron po kami dalang warrant. Agad kaming sinamahan sa tinutuloyan ng suspect. Good morning, sir. Agent Bautista, Warrant of the Los City Police. I have with me Captain Tina Bernardes of the Women. We are here to serve actually a warrant of arrest. Yeah. 3 of them. Kalmado at mahinahon si Edwards. Hindi na kasi bago kay Edwards ang ganitong eksena. Bago arestuhin ang suspect, hiniling nito na tapusin ang kanyang pagkain at makapagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Pagdating sa Pampanga Detective Branch, wala pa rin kibo si Edwards. Kaya't bumuelo ako upang simulan ang aking mga katanungan. Well, I'm wondering what the new charges are. You don't have any idea? I have no idea, no. Did you read the warrant of arrest? Yes, it just gave a section number and said it was bailable. Ikinwento ni Edwards na dati siyang professor ng math at statistics sa isang university sa Britanya. 2 ang anak at 5 ang apo. Matindi rin niyang itinanggi na nagtatago siya sa batas. Here I am, you know. I've been back to Angeles 4 times. Am I running away? No, I'm not hiding from anything, obviously. If I was hiding, I'd be in another country. Sa kabila ng muli niyang pagkakulong, maaari siyang magpiyansa muli gaya ng dati. Hindi naman susuko ang Preda sa paglaban ng kaso. In fact, at Preda, na hanapin na kami talaga, private prosecutor, parang natumulong talaga mga biktima. Ganito nga kadalasan ang kinahahantungan ng mga kaso laban sa mga inabusong sexual na mga kabataan. Tinatayang humigit kumulang 200 kaso ng pedophilia ang nai-report sa buong bansa mula 1999 hanggang 2003. Pero marami pang mga biktima ang hindi nagre-report. Ayon pa sa Preda, ang mga bansa sa Asya ang paboritong lungga ng mga pedophilia. Ang lubog sa kahirapan at ang tiwaling otoridad tulad ng Pilipinas ang mga katangiang pinamumugaran ng mga tulad nila. The government is really failing, and that's why sex tourism is growing so big. There is laws, they're okay, but the political will is not there. Bagamat puspusan ang pangangampanya ng pamahalaan laban sa mga umaabuso sa mga kabataan, nananatiling mapurol ang ngipin ng batas para maparusahan ang mahahalay na pedophilia. Yes, Kawawang mga bata, kumakalam na nga ang sikmura,
Ninakawan pa ng kanilang kamusmusan. Ako si Ruth Cabal at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Isang araw nang nakatutulirong buhay sa mental hospital, nakatala ang mga detalye sa aking Reporter's Notebook. Ayon sa mga dalubhasa, nakababahala ng pagtaas ng bilang ng mga may kapansanan sa isip sa Asia. Pero di raw sapat ang pagtugon ng pamahalaan sa problemang ito. Paano nga ba ang buhay sa mental? Lansangan ang kanilang tirahan. Sa kalye, umiikot ang kanilang buhay. Napalilibutan man ng maraming tao, may sarili silang mundo. Ilan lang sila sa mga taong may diferensya sa isip. Parang kalat ng lipunan na walang pumupulot. Kung ipapasok sila sa isang mental hospital, bumuti kaya ang kanilang kalagayan? Kamakailan maaga akong tumulak patungong Cavite. Ang aking destinasyon, ang Cavite Center for Mental Health. May nakapagsabi kasi sa akin na may kakulangan daw sa ospital na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papasukin ko ang isang mental hospital. Dr. Cesar Apolinario, sa umpisa, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko kasi alam kung ano ang aking madaratnan. Susubukan kong mamuhay ng isang araw kasama ang mahigit 300 may problema sa pag-iisip. Bago makapasok sa ward, minabuti kong baguhin ang aking damit para hindi mailang sa akin ng mga pasyente. Pagpasok ko pa lang, ito ang unang eksenang tumambad sa akin. Isang pasyente, duguan ng ulo. Hindi siya agad nabigyan ng karampatang lunas. Wala kasing klinik. Wala kaming infirmary, which is very important. Kahit naman in other hospital, psychiatric hospital, may mga infirmary sila, diba? Ang babae namang ito itinali. Nagwawala daw kasi at nangangagat ng kapwa pasyente. Diba kapag merong pasyente na sa isang isolation place na malambot yung paligid? Oo, wala ho tayong ganun dito, syempre. Sa ibang bansa ho meron noon, pero dito sa atin wala. Yun ho ang ideal, malambot yung paligid. Dapat ho, kung merong budget, na mapapalagyan yung walling ng ward para ho maging safe lalo ang pasyente. Mabibilang sa daliri ang mga papag, kaya ang karamihan sa malamig na simento na lang natutulog. Kaya daw di maiiwasang magkasugat at magkagalis ang ilang pasyente. Nag-ikot uli ako, takaw pansin sa akin itong abandonadong building na ito. Sa loob, nakatambak ang ilang yero at kahoy. Nalaman ko dati itong social hall, pero ginawa ng bodega dahil sira-sira na. Dahil sa lahat ng aking nasaksihan, nanghihinayang ako. Inisip ko kung ang ospital na ito ay tila 50-50 na ang kondisyon, paano na lang ang mga pasyente nito? Ganito rin ang kondisyon ng admission ward. Sira na at walang gamit. For the last 17 or 18 years, there's had not been any repair on the facility. Kulang sa pondo. Wala raw silang kakayahan para tustusan ang mga pangangailangan ng ospital. Budget namin for this year, around 28 million. But you must remember, budget is for the 28 million. Ano siya? 15,287,000 for the personal services. Pangsweldo yun ng tao. Katunayan, maging sa hospital staff, kulang din sila. Bawat isang nurse, 100 pasyente ang hawak. Ang dapat po kasi sa nursing staff is 1:10. 1 nurse, 10 patient. Imagine in our ward, we have 132 patients sa isang ward. Most of the time, most of the shift, ang staff ko, 1 nurse, 1 NA. Very seldom na magkaroon ng sabay-sabayan. We had been trying to request for an additional personnel, but unluckily it was turned down. We cannot increase yung manpower namin. Oras ng pananghalian, dito ko nalaman na mga pasyente rin ang naghahanda ng kanilang kakainin. Kulang nga kasi sa tauhan ng ospital. Ang iba nga, tagalinis pa. Nurse! Ito na po yung...
Every time nakakain yung mga pasyente, inuuna yung mga babae. Yahain na yung kakainin nila pananghali. Malatang kanin at sinigang na manok ang ulam, pero kahit ano pa ang pagkain, pinag-aagawan. Talagang ang feeling namin parang ano na rin kami. Kasi nga, lalo na sa pagkain, pag hindi mo na ibigay sa kanila yung para sa kanila, napakahirap. Ginagawa na lang namin ng paraan na mamili kami sa murang halaga. Sabay-sabay silang kumakain, mabaho at madumi ang ward na ito. Parang mahirap kumain sa ganitong sitwasyon. Sa ibang lugar, may ilang pasyente sa sahig na lang hinahainan. Doon sa bandaroon, dito bandaroon. Dito. Lalo pang lumalala ang sitwasyon kapag umuulan. Habang kumakain sila, nakababad ang kanilang paa sa tubig. 40 piso bawat araw ang budget para sa pagkain ng bawat pasyente. Kulang para sa mga taong may mga karamdaman. Kabaon siya. Ayon sa isang empleyado, kapag may namamatay na pasyente, sila rin ang nag-aasikaso. Pasyente rin ang nagbibitbit ng kabaong ng mga kapwa nila pasyenteng namamatay. Wala ko naman ibinibigay na budget para makabili ng magandang kabaong. Talagang panglawahan lang. Paano po? Kayo po ang naglilibing sa kanila? Sinasamahan namin ng pasyente. Sila ang Pasyente nagdadala. rin ang naglilibing? Kasi minsan kami dadalawa, mabubuhat ba namin kami dalawa lang. Sa pinagtagpi-tagping plywood na ito, inilalagay ang mga namamatay na pasyente. Ang libingan may kalayuan. Dito sa mga hukay na ito nakalibing ang mga pasyente ng mental hospital dito sa Cavite. Ang problema nga lang, walang palatandaan gaya ng krus o kaya lapdaman lang na pagkakakilanlan ng mga pasyente. Hindi na mabilang kung ilang pasyente ang nalibing dito mula nang itayo ang Cavite Center for Mental Health 3 dekada na ang nakakaraan. Halos wala naman kasing nagkiklaim na kamag-anak kapag may namamatay na pasyente. Merienda time na pala, pero dahil taman-tama lang sa mga pasyente ang pagkain, naubusan ako. Naubusan ako. Naubusan ako ng pang-merienda. Kaya nagdesisyon akong kumustahin na lang ang iba pang pasyente. Ewan ko kung napapansin ng mga pasyente ang kakulangan sa pasilidad. Ang napansin ko, ang higit na nangingibabaw sa kanila ay pangungulila. Sipag naman. Mga 60 na yan, and above. 60 years old na siya. Ilang taon na siya nandito? Siguro mga ano yan, galing mental ng laro yan eh. Si Nanay isang matandang lumpo, dati siyang helper ng ospital. Kung tutuusin, magaling na siya at pwede nang umuwi. Problema nga lang, magdadalawampung taon na nang huli siyang makatikim ng dalaw mula sa kamag-anak. Bali, yung binibigay niyang address, inire-refer namin sa social worker para kontakin yung relatives. Sinusulatan, kaya lang walang response ng dadating. Hindi namin alam kung na-receive nga yung letter or hindi lang nila pinansin. Gano'n. Kamusta na po kayo? Magaling. Ano po? Magaling man. Magaling na kayo. Okay daw, okay. Iniwanan po kayo ng pamilya niyo na? Mabuti ko nihatid ako sa bahay. Hindi na ho kayo binalikan? Hindi ako nihatid. Sinusundoy na sana ako. Sana na sinusundo na siya. Sana sinusundo kayo. Maaari raw na mabilis na may babalik ang katinuan ng mga pasyente kung di lang sila nilimot ng kanilang pamilya. Para pa rin sa ikagagaling ng mga pasyente, mahalaga raw na maayos ang kapaligiran. Kung ano yung karapatan ng kahit sinong may karamdaman, yun din ang karapatan ng isang may karamdaman sa pag-iisip. At ito magkaroon ng tamang pagkain, no? Comfortable ang kanyang kinalalagyan, at meron siyang enough na mga tao na mangangalaga sa kanya. Kinakailangan ang kanilang security. Primarily sa mga relatives ng pasyente natin, siguro more important than the treatment that we give our patients, more important than the medication is yung emotional support na mabibigay na sa pasyente. Sa kalahatian ng araw, sumama na ang aking pakiramdam, marahil dahil sa nakakasulasok na amoy ng ospital. Nurse. Sobrang nanghina siguro ako dun sa amoy. Kakayanin mo nila kung baka hindi mo na kaya. Pinagpahinga ako ng nurse.
Pahaw dito. Tabi ko lang kasi yung CR. Pundido ang bumbilya, maingay, mainit at mabaho sa loob ng ward. Hindi ako makatulog. Hindi na pala matulog dito. Hindi ko natagalan ang kondisyon sa loob ng ospital kaya nagpasya akong umalis na. Naisip ko kung ako isang araw lang ay hindi makatagal, paano kaya ang mga pasyente at mga nagtatrabaho rito? Ganito ba talaga lagi? Sa ilang oras na ipinamalagi ko sa ospital, napahanga ako sa tiyaga at pagod ng staff. Patuloy silang naglilingkod sa kabila ng kakapusan. Hindi ko rin maiwasang maawa sa kalagayan ng mga pasyente. Bihag na nga ng karamdaman ng kanilang pag-iisip, hindi na nga sila makakaangal. Pasan pa ng kanilang katawan ang epekto ng naghingalong kalagayan ng ospital na kanilang kinalalagyan. Lalong gumugulo yung utak ko kasi maingay at saka magulo, mabaho, madumi. Pagbagsak ng ilan sa kalaboso, simple lang ang dahilan. Nakatala ang mga detalye sa aking reporter's notebook. Ayon sa mga dalubhasa, nakababahala ng pagtaas ng bilang ng mga may kapansanan sa isip sa Asia. Pero di raw sapat ang pagtugon ng pamahalaan sa problemang ito. Paano nga ba ang buhay sa mental? Lansangan ang kanilang tirahan. Sa kalye, umiikot ang kanilang buhay. Napalilibutan man ng maraming tao, may sarili silang mundo. Ilan lang sila sa mga taong may diferensya sa isip. Parang kalat ng lipunan na walang pumupulot. Kung ipapasok sila sa isang mental hospital, bumuti kaya ang kanilang kalagayan? Kamakailan maaga akong tumulak patungong Cavite. Ang aking destinasyon, ang Cavite Center for Mental Health. May nakapagsabi kasi sa akin na may kakulangan daw sa ospital na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papasukin ko ang isang mental hospital. Dr. F. Cesar Apolinario, Sa umpisa, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko kasi alam kung ano ang aking madaratnan. Susubukan kong mamuhay ng isang araw kasama ang mahigit 300 may problema sa pag-iisip. Bago makapasok sa ward, minabuti kong baguhin ang aking damit para hindi mailang sa akin ng mga pasyente. Pagpasok ko pa lang, ito ang unang eksenang tumambad sa akin. Isang pasyente, duguan ang ulo. Hindi siya agad nabigyan ng karampatang lunas. Wala kasing klinik. Wala kaming infirmary, which is very important. Kahit naman in other hospital, psychiatric hospital, may mga infirmary sila. Diba? Ang babae namang ito itinali. Nagwawala daw kasi at nangangagat ng kapwa pasyente. Diba kapag merong pasyente na sa isang isolation place siya na malambot yung paligid? Oo, wala ho tayong ganun dito, syempre. Sa ibang bansa ho meron noon. Pero dito sa atin wala. Yun ho ang ideal, malambot yung paligid. Dapat ho, kung merong budget na mapapalagyan yung walling ng ward para ho maging safe lalo ang pasyente. Mabibilang sa daliri ang mga papag, kaya ang karamihan sa malamig na simento na lang natutulog. Kaya daw di maiiwasang magkasugat at magkagalisang ilang pasyente. Nag-ikot uli ako, takaw pansin sa akin itong abandonadong building na ito. Sa loob, nakatambak ang ilang yero at kahoy. Nalaman ko dati itong social hall, pero ginawa ng bodega dahil sira-sira na. Dahil sa lahat ng aking nasaksihan, nanghihinayang ako. Inisip ko kung ang ospital na ito ay tila 50-50 na ang kondisyon, paano na lang ang mga pasyente nito? Ganito rin ang kondisyon ng admission ward. Sira na at walang gamit. For the last 17 or 18 years, there's had not been any repair on the facility. Kulang sa pondo. Wala raw silang kakayahan para tustusan ang mga pangangailangan ng ospital. Budget namin
for this year, around 28 million. But you must remember, budget is for the 28 million. Ano siya? 15,287,000 for the personal services. Pangsweldo yun ng tao. Katunayan, maging sa hospital staff, kulang din sila. Bawat isang nurse, 100 pasyente ang hawak. Ang dapat po kasi sa nursing staff is 1:10. 1 nurse, 10 patient. Imagine in our ward, we have 132 patients sa isang ward. Most of the time, most of the shift, ang staff ko, 1 nurse, 1 NA. Very seldom na magkaroon ng sabay-sabayan. We had been trying to request for an additional personnel, but unluckily it was turned down. We cannot increase yung manpower namin. Oras ng pananghalian, dito ko nalaman na mga pasyente rin ang naghahanda ng kanilang kakainin. Kulang nga kasi sa tauhan ng ospital. Ang iba nga, tagalinis pa. Nurse! Ito na po yung... Every time nakakain yung mga pasyente, inuuna yung mga baba. Yahain na yung kakainin nila pananghalian. Malatang kanin at sinigang na manok ang ulam, pero kahit ano pa ang pagkain, pinag-aagawan. Talagang ang feeling namin parang ano na rin kami. Kasi nga, lalo na sa pagkain, pag hindi mo na ibigay sa kanila yung para sa kanila, napakahirap. Ginagawa na lang namin ng paraan na mamili kami sa murang halaga. Sabay-sabay silang kumakain, mabaho at madumi ang ward na ito. Parang mahirap kumain sa ganitong sitwasyon. Sa ibang lugar, may ilang pasyente sa sahig na lang hinahainan. Dito sa bandaroon. Dito. Bandaroon. Dito. Lalo pang lumalala ang sitwasyon kapag umuulan. Habang kumakain sila, nakababad ang kanilang paa sa tubig. 40 piso bawat araw ang budget para sa pagkain ng bawat pasyente. Kulang para sa mga taong may mga karamdaman.